nag-trending yung isang post niya at vlog niya patungkol po sa galit niya kay Bongbong Marcos na sinabi niyang sinungaling raw itong si Bongbong Marcos kasi itong secretary ng Amerika na si Rubio, no, at itong presidente ng Amerika na si Donald Trump ay parang galit na dito sa ICC at gusto na nilang ipadismantle itong mga ICC through convincing other countries sa miyembro ng ICC na tumiwalag na dito. Dati na tayong tumiwalag dyan eh. Di ba? Una nang tumiwalag si former President Rodrigo Roa Duterte kasi alam ni Tatay Digong na wala talaga. Hindi na natin kailangan ang ICC. Kasi nangingialam ang ICC sa war on drugs dati ni Tatay Digong. No? So yun ang pinakadahilan kung bakit tumiwalag. Isa yun sa mga dahilan bakit tumiwalag si Duterte. Sa gabal ang ICC. So yun, ginamit ni BBM itong ICC na ito, weaponizing ICC para ihatid doon si Tatay Digong at ikulong. This is really parang itong ginawa ni BBM, aside from trahidor siya ni Duterte, trahidor rin siya sa Amerika. Di ba? Hindi na siya nahiya sa Amerika. Ayaw na ng Amerika sa ICC. Tapos pumupunta pa siya doon sa Amerika. Kung ano-anong hinihingi niya doon sa Amerika. Tapos yun pala, ginamit niyang ICC. Naging tuta itong ICC kay Marcos. Di ba? Pag-usapan muna natin itong nangyari nga na trending na balita. Itong patungkol dito na itong si ex-representative Paras at itong si Leandro Liviste ay nadadawit ngayon na fini-frame up raw nila itong si Ralph Recto. Yan ang malaking pasabog nila ngayon, no? Kasi po, alam naman po natin na itong administrasyong Marcos ngayon, lahat na lang siguro na mga kritiko ng gobyernong ito, no, ay kinakasuhan na kung ano-anong kaso na ang kanilang ginagawa, no? So ito naman yung kay Leandro, kung matatandaan natin, Leandro Liviste at si Ligarda, kinasuhan sila. Iba naman itong kay Leandro Liviste, na magkaaway si Leandro Liviste at si Ralph Recto sa kanilang lugar. So siguro, kinampihan itong si Ralph Recto kasi alam nyo naman, tuta itong si Ralph Recto ngayon ng administrasyong Marcos. O baka, di natin alam, nagpatulong siguro kasi malakas naman sa administrasyon ito si Ralph Recto kung ano-ano na naman ang ikinaso dito kay Leandro Liviste. Okay? Si Matibag, ginamit na naman itong si Matibag ni BBM na kumuha raw si Liviste raw ha. Ito lang yung aking naiintindihan sa balita na ito. Na ito raw si Liviste nag-hire ng mga bugaw, okay, mga babae, para i-frame up si Recto na skandal. Yan ang akusasyon nila kay Liviste ha. At itong si ex-representative Paras nadadawit rin dito. Pero itinanggi niya. Mamaya ipapakita ko yung balita na yan ha, para atin pong gawa ng reaksyon kung maniniwala ba tayo dito or hindi. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan kasi may inilabas po na post itong si Chavit Singson patungkol dito. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna, paki-share itong ating vlog ngayon para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Naka-like and share na ba lahat? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita na kagaya nito. Okay? Punta na tayo dito sa nangyari nga dito kay Leandro Liviste at itong si ex-congressman Paras, no, na sila dinadawit sila ngayon na piniprame up raw nila itong si Ralph Recto. Ito raw si Liviste kumuha ng mga bugaw, mga babae para gumawa ng skandal para siraan si Ralph Recto raw. Parang ganun ha. So, atin pong panoorin itong buong detalye sa kwento na ito, sa balita na ito at tayo po'y magre-react. Ito po, play natin. Tinanggi ni dating Congressman Jing Paras na kabilang siya sa mga nagplano umanong i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Ang alegasyon laban sa kanya, haharapin niya raw sa tamang panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Walang katotohanan.
Yan ang buwelta ni dating Negros Congressman Jing Paras sa aligasyong isa siya sa likod ng tangkang pag-frame up umano kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa mensaheng pinadala niya sa News 5, sasagutin niya raw sa tamang panahon ang lahat ng anyay mali at walang katotohanang mga parata. Sa hiwalay na pahayag naman ng legal counsel ni Paras, iginiit ni Attorney Mark Christopher Tolentino na walang ibinigay na pahintulot ang kanyang kliyente na makilahok at lalong hindi umano ito sumusuporta sa anumang illegal na aktibidad laban sa sinumang opisyal o institusyon ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isa si Paras sa mga pinangalanan ng isang talent manager at alaga nitong celebrity na umano'y kumuha sa kanila para sa planong pag-frame up direkto. Nabunyag ang umano'y plano ng inaresto ng NBI ang talent manager na hindi pa pinapangalanan sa isang anti-human trafficking operation Martes ng gabi. Dahil yan sa pambubugaw niya umano sa kanyang mga alagang artista sa mga politiko. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI, nung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw ba ito dun sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabanggit na nga yung pangalan. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito ito sa PIP, itong nagbubugaw nito. Dagdag pa ni Matibag, kasama sa salaysay ng talent manager at isa sa mga artistang kinuha umano para i-frame up si Recto ay si... Ito pala yung storya, hindi pala si Libiste, no? Si Representative Paras pala ang may contact dito sa, kasi yung mga bugaw raw na yan, meron yung mga managers. Parang si Paras siguro ang kumontak raw ng managers para dito sa mga bugaw na ito. Ito ba yung frame up na gagawin nila kay Ralph Recto? Yun ang salaysay dito sa News 5. Ako hindi ako maniniwala. Ito lahat. Hindi ako maniniwala dito eh. Talagang sabi ko, parang imposible talagang mangyari yan. Mamaya, magko-comment ako dyan. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Parehong taga Batangas si Recto at Leviste. Matatandaan na nagkaroon na noon ng alitan si Leviste at Recto dahil sa away politika. Ayon kay Matibag, 4 na babaeng alaga ng talent manager ang kinuha para gawan umano nila ng Itong video na ito na biniblur nila, courtesy sa NBI NCR. Akala ko nga yung una itong video na ito, parang hidden camera ito, no? Na nakunan talaga yung actual na frame up. Hindi pala. NBI pala ang nag-video. So sabi ko, patunayan nyo muna na meron kayong ebidensya na talagang piniprame up itong si Ralph Recto. Kasi dalawa lang yan eh. Totoo bang piniprame up ni Libiste at ni Paras itong si Recto? O talagang kumuha ng babae si Recto? Dalawa lang yan. Ang tanong natin ngayon, may history ba itong si Recto ng kukuha ng bugaw? May history ba na si Libiste at si Paras na mahilig silang mag-frame up ng mga skandal? Yan ang alamin natin. Kasi mahirap yan eh. Alam naman po natin, itong si NBI Matibag ay rin ito eh, parang may bahid na controversy itong si Matibag. Na ito raw si Matibag, sunod-sunuran ngayon sa utos ng Administrasyong Marcos. At sino si Ralph Recto? Sekretary lang naman siya ni BBM. Parang ito po ay yung mga isa sa mga anong ginawa ni Ralph Recto, di ba? Ang dami. So syempre kakampihan yan si Ralph Recto ng administrasyon. So baka hindi natin alam Ito lang po ay analysis lang natin. Baka sinabihan ng bangag, Matibag, gawan mo ng paraan. Sobra ng maingay itong si Paras at si Libiste. Gawan mo ng paraan ito na masira ang mga pangalan nito. Gumawa ka ng case build-up para makasuhan ito, para manahimik na sila. Tapos sasabihin, gamitin natin si Ralph Recto kasi magkaaway yan sila sa politika sa Batangas eh. Pwede ganun pwede ganun. Hindi ko sinabing ito yung talaga nangyari. Ito na analysis natin pwede ganito ang mangyari. Gamitin na natin si sino tawag doon? Gamitin na natin si Ralph Recto na magkaaway sila. Hindi natin idirekta na may kinaugnayan ito sa Malacanang, sa presidente. Kasi ba obvious eh. So gagamitin natin si Ralph Recto, magkaaway sila sa Batangas, sasabihin natin pre-name up si Ralph Recto at nabuking ng NBI. Di ba? Pwede ganun. Patuloy.
Skandal si Recto, palalabasin daw ng mga babae na pinilit silang gumamit ng ipinagbabawal na droga at makipagtalik sa Executive Secretary. 5 milyong piso raw Oh, ang yan ang ano ha. Ito raw mga babaeng ito. Makipag-ugnayan kay Ralph Recto. Siguro magpa-party-party. At alam niyo na kung anong mangyari. Tapos doon na, gagawa ng ano. Siyempre, gagawin na naman itong witness itong mga bugaw na ito. Oh, maniniwala ka ba? Oh, ano ang bugaw? Yan ang tanong ko sa iyo. Ano ang bugaw? Ang mga bugaw lang naman, sila lang naman yung mga, ito yung, hindi ko in small time itong mga bugaw na ito ha. Pero ito yung mga nangangailangan rin ng pera. Tapos, madali vulnerable sila kung sasabihin na, girls, halik kayo dito. Mag-participate lang kayo dito sa insidente na ito. Bibigyan namin kayo ng ano. I'm talking about the administration ha. Kasi itong mga bugaw nito, pumapayag nga sila na ibenta yung kanilang mga katawan sa mga halagang pera. How much more dito sa mga ganito? Huwag kayong mag-alala. I-blur lang namin yung mga mukha ninyo. Pwedeng ganun ang mangyari. Hindi ko ibig sabihin na ganito lang. Gagawin sila mga witness. Babayaran sila para lang manahimik itong dalawa. Ito, panoorin pa natin. Yan sa kanila, ninalibiste. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. Tinitignan na rin ng NBI ang anggulo na posibleng bahagi lang ito ng mas malaking plano. Kabilang daw dyan ang karakter Isa sa aking na-analyze ha. Sa personality ni Libiste na para siyang, kung i-analyze mo talaga yung personality ni Libiste, parang mamas boy siya ni Ligarda, di ba? Parang malabo naman sa personality ni Libiste na mag-frame up, kukuha ng bugaw, at gagawa ng skandal na frame up. Parang malayo talaga sa personality ni Libiste. Hindi talaga ako maniniwala. Pasensya na kayo ha, pero that's my initial na observation. Parang malabo Parang malabo talaga na may personalidad si Libiste na gagawin nyo yun mga ganyan bagay. assassination, hindi lang kay Recto, kundi sa iba pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. So kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga nangyari dito, ang operation talaga human trafficking lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. So di ba paggugulo yun pagka ganun yung ginagawa natin. Tsaka ang galing talaga ni Matibag magsalita, no? Siyempre lawyer Ay nako, Matibag. Ito lang yung masasabi ko sa iyo ha. Hindi sa lahat ng panahon si BBM ay nasa taas. Okay? Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Kaya ingat-ingat ka lang. going that far already na mag-fabricate ng mga kaso, ng mga illegal na gawain para sirain mo yung pagkataon. Character assassination, yun yung mismong ginamit dun sa payag. Hawak na namin yung affidavit at recording. Wala pa naman daw natatanggap ang kampo ni Paras na sabina mula sa NBI. Pero handa raw silang harapin ang mga paratang. Handa rin daw siya na makipagtulungan sa mga otoridad. Ayon naman kay Matibag, sa susunod na linggo, inaasa Nakikita ko dito kay Matibag, no? Umaasta, parang ang yabang-yabang na ni Matibag Pero talaga mga tao na lumalaki yung ulo. Yun lang sa akin, yan ang observation ko, ha. I hope I am wrong. hang haharap sa NBI sina Leviste at Paras para makuha ang kanilang mga panig kaugnay sa gumugulong na investigasyon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang News 5 sa kampo ni Leviste para kunin ang kanyang panig. Pero nauna niya nang sinabi sa social media na wala siyang kinalaman sa issue. So, ako personally, this is my own opinion bilang isang vlogger, hindi po ako naniniwala na magagawa yon ni Paras at ni Leviste. Yan ang aking, respect my opinion. But that's my initial observation sa mga na-observe ko sa personality ni Leviste, sa personality ni Jinky Paras. Alam nyo naman balita ko pa nga Ako malaki kasi ang pagdududa ko dito sa Administrasyong Marcos Tingnan nyo, nag-trending yung isang health secretary. Ewan ko lang kung correct yung term ko na health secretary ba yun? Na meron pong isang pagpupulong, isang event na nakuna ng video na nabangga niya ang ulo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Doon pa lang, kung nabangga niya ang ulo, siyempre na-sorry niya. Hindi ko lang alam kasi marami ang mga nagsasabi na sinadya raw yun. I hope I could give the video dito pero hindi ko na mahanap Binangga yung ulo tapos talagang tumingin si Liza Marcos na parang akala siguro ni Liza Marcos na hindi yun sinadya. Kasi paupo na siya pag ganun Tapos naglakad yung health secretary, natamaan yung ulo. Hindi ko lang alam I'm not basing on the video, parang sinadya.
Pero syempre, itatanggi yun, no? Sinadya man o hindi sinadya, alam niyo ba kung anong nangyari ngayon sa Health Secretary? Kinasuhan. Kinasuhan di umano ha, yan ang naririnig ko. Kinasuhan raw of nakita siya na nagga-gambling sa isang sa isang gambling lugar, okay? So in-example ko na lang 'yon, no, na itong administrasyon na ito, hawak nila lahat to the point na pwede nilang gawin ang lahat-lahat. Kapag ikaw kritiko ka ng gobyerno, mahilig sila na patatahimikin ka. Hindi man sa mga karamaldumal na kundi kasuhan ka, tatakutin ka. Hindi syempre ikaw na kritiko ka ng gobyerno, ka na lang, tatahimik ka na lang para Pero meron naman talagang hindi tatahimik like ni Marcoleta, ni Mike Defensor. Yan, doon tayo, believe tayo sa mga ganyan, no? Humanga tayo sa mga ganyang mga politician na mga kritiko na kahit sila po ay nakulong, ay mas pinili pa rin nila ang kanilang prinsipyo. Bihira na lang tayo makakita ng mga politician na ganyan. Okay? So, anong ibig kong sabihin? Alam nyo, sa totoo lang, itong administrasyong Marcos, sila po ay in power ngayon kasi presidente. Pero sa totoo lang, isinusuka na po sila ng taong bayan. Ito, i-play natin itong video na ito patungkol dito sa sinungaling raw itong si Bongbong Marcos, sabi ni Manong Chavit. Ito, panoorin natin. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-President Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Ito, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas kayo na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, contractor, mga senador, lahat. So etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, ito yung video ha. Pakinggan natin ito. That you've shown great leadership and that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Did you want to know? Ang ibig sabihin ni Rubio dito is para bang lumalagpas na ang power ng ICC. Bakit nangingialam itong ICC sa mga bansa na hindi naman miyembro ng ICC? Diyan po nagalit itong si President Donald Trump at itong si Secretary Rubio. Example, let me cite you an example. Ang Pilipinas po ay hindi na po miyembro ng ICC. Tumiwalag na. Bakit ngayon si former President Duterte nililitis nila ngayon, kinulong nila ngayon, wala silang karapatan doon. Kaya nagalit na ito. Kaya sabi ko nga, malaki talaga ang chance na makalabas ng maaga itong si Tatay Digong. Especially na si Donald Trump at si Tatay Digong ay magkaibigan yan. Okay? So, ewan ko na lang kung ano ang sasabihin ni Rubio at ni President Donald Trump dito sa ginagawa ni BBM kay Duterte. Halatang halata naman na itong si Donald Trump na unti-unti na nilang nauunawaan na si BBM
ginamit niya weaponizing the ICC because of political fight. Dahil sa away politika, ginamit niya ang ICC. Oh, nare-realize nila yan. Some of these days, malaman na lang natin, banggitin ni Rubio at ni Donald Trump ang tungkol sa issue ni Duterte. Oh, hindi malayo yan na maglalabas sila ng hinanaing, maglalabas sila ng kanilang salooban patungkol sa issue ni Duterte. Ito patuloy pa tayong makinig dito kay Rubio. What about Jack Smith used to work there? These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. Binanggit pa ni Rubio dito ha, na ang ICC is very arrogant. Oh. Tingnan nyo na. Meaning to say, if the ICC is very arrogant, ano masasabi nyo kay BBM? Arrogante rin yan si BBM eh. There's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, just keep talking about it. I'm saying, he's not trying to defend me. He's trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. No, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people who do that. They'll try to go out for the rest of their life, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these acts. Sa narinig ko ha, binanggit ni Donald Trump na ito daw si Rubio ay meron pong dinidepensahan. Ako duda ko dyan eh. Parang dinidepensahan na nila saang nangyari kay Duterte eh. Parang nagpahiwatig na si Donald Trump na hindi nila nagugustuhan ang nangyari kay Duterte ngayon sa ICC. You're a soldier, you fought in a war, and 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial 60. Tingnan nyo ha, sa isang, 1 week lang, no? 5 na mga countries ang tumiwalag sa ICC. Anong ibig sabihin yan? Di ba? There's really something wrong with this ICC. Countries came to Washington, and we're a part of an effort where we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, they get no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. Go after it and call it by name. I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. So, ini-emphasize doon na illegitimate itong ICC na ito. Alam niyo sa totoo lang, no? Itong si BBM, one of these days, magigiba ito. Babanatan ito ng mga leaders ng Amerika. Kasi yung Amerika, no? Pag ganyan-ganyan lang yan, pero nag-o-observe yan eh. Nag-o-observe yan sa mga leaders ng mga country. Ina-obserbahan yan yung ICC. Sino yung mga nakukulong ngayon sa ICC? Sino yung mga presidente na ginamit itong ICC para i-weaponize sa kanilang kalaban sa politika? Alam yan ng Amerika. Kasi may mga ganyan eh, mga taong manggagamit. Tama nga yung sinabi ni VP Sara dati na si BBM ay manggagamit. Talagang manggagamit yan si BBM. Ingat-ingat po tayo sa mga taong ganyan na manggagamit, no? Tayong taong bayan, alam na po natin ang galawan ni BBM. Diba? Manggagamit. So tayo naman, kung mapapansin nyo, alam ko na kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, meron rin tayong mga kaibigan, no? Let's take, for example, in our real life situation. Diba? Kayo, meron rin kayong mga kaibigan na manggagamit, di ba? Yung mga tipong gagamitin ka na kakaibiganin ka kasi may makukuha sila sa iyo, no? Kakaibiganin ka kasi may pera ka, makatulong ka sa kanila sa mga pangangailangan nila, kakaibiganin ka kasi popular ka, marami kang kaibigan kaya kinaibigan ka niya. Meron tayong mga ganyang mga kaibigan, no? Pero pagdating ng panahon na ikaw ay nasa mga lows mo, no? What do I mean? Yung panahon na ikaw ay kasi gulong ng palad eh. May mga panahon po na tayo po ay wala na. Hindi na po tayo sikat. No, may mga artistang ganyan, di ba? Hindi na tayo sikat. Yung mga negosyo ninyo, unti-unti nang humihina, so wala ka nang masyadong pera. Tapos, you're in your lows sa iyong buhay. Diyan mo talaga makikita kung sino yung mga tunay mong mga kaibigan. Whether you are up or you are in your lows,
kung sino yung mga natitira mong kaibigan. Yung mga kaibigan mo dating manggagamit, wala na, mawawala yun. Meron tayong mga kaibigan ganyan, mawawala yan sila. Nandyan lang yan sila sa mga tabi-tabi kapag nangangailangan sila sa iyo at may makukuha sila. Para kapag pagdating ng panahon na wala na silang makukuha sa iyo, no? Pagdating ng panahon na ikaw ay hindi na kailangan nila sa kanilang buhay, bigla na lang silang mawawala. Meron pa nga iba diyan, sisiraan ka pa, di ba? Yan ang nangyari ngayon kay BBM. Yan ang nangyari sa pagsama nila ni VP Sara at ni BBM. Nung panahon na nakuha na ni BBM yung pangangailangan niya kay VP Sara, the popularity of VP Sara, na presidente na siya, pagkatapos anong ginawa niya? Di ba? Kinulong pa yung tatay. Kung ano-ano na ang mga ikinaso. Especially yung bank records na ang presidente lamang po ang makapag-approve, okay? Ng tawag doon, makapag-approve ng kanilang sa BIR, no? Na makuha yung mga bank records, presidente. By approving that one, talaga sabi ko, trahidor talaga itong si Bangag na ito. Wala talaga. Ayan po ang nagpapatunay na talagang gawin niya yon kasi natatakot sila na natatakot sila na kapag hindi ito ma-impeach si VP Sara, ay talagang tuloy-tuloy na yan. VP Sara can run as president. Pagkatapos niyan, mananalo yan bilang presidente. At sila po'y natatakot na baka gagantihan sila ni VP Sara. Yan ang iniisip ngayon ng administrasyon. Sila po'y natatakot na maging presidente si VP Sara. Kasi mabubuking yung mga korupsyon, yung flood control, mabubuking yung mga kabalastugan ng ginawa ng pinsan ni Zaldico. Ganon, nagko-connect na yan eh. Konektado na yan patungo doon sa Malacanang yung presidente. Marami kasing hindi naniniwala na si Martin Romualdez lang ang mastermind dyan. Hindi yan magagawa ni Martin Romualdez kung hindi suportado ng kanyang pinsan. Yun ang aking own opinion sa analysis ko dyan.